Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay August 19, 2020 at madugo nga po yung ating index ngayong araw na to. So nag-loss po tayo ng negative 1.86%. So binuhusan pa nga tayo nung mag-closing po yung ating market. So nag-a-attempt na mag-retest sa 6,000 level po yung ating PSCI index. So ito po yung mga top trendings natin. So nauna si dito, Merrimart. So yung mga semento natin na buhay, si CHP, saka si Holcim, si Nickel, Axilom, Aritz, si Macro Asia at saka si SCC at ang ating PSCI index. Okay, so bago tayo patuloy, pakibasa po yung ating disclaimer. As usual, doon sa mga bago nating kasama, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So, i-browse nyo nga po yung ating channel para matutunan nyo yung tinatawag natin na technical analysis for investing or trading. So, sa mga strategies, technical indicators, saka risk management, so, pwede nyo pong basahin or hanapin dito sa ating mga vlogs po dito. So, marami po kayong makukuhang idea kung trading po or investing yung gusto nyong puntahan dito sa ating stock market. At dun sa mga kasama natin, follow mo na lang ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. So basahin mo din yung mga pinopost ng mga kasama natin. Ayan, so sabi ni Dexter, pagbabalik daw ng mga semento ngayong araw na to. So mukhang mataas yung nakuha niya sa CHP ngayong araw na to. At follow mo naman ako dito sa aking Palabi Trader na Facebook page. So sa mga news, follow mo din ako dito sa aking Twitter account na Palabi Trader naman. So, marami ulit tayong mga nakita mga news galing kay 2Trade Asia at saka kay CUL Financial naman. So, i-browse nyo na lang po kung ano yung mga bagong news po na galing naman sa kanila. So, tignan natin tong PSCI natin. So, mukhang kinain niya yung mga gains natin nung for the last week sa isang araw lang. So, medyo nagkabawasan nga tayo. So, nag-loss po tayo ng negative 1.86% at makita mo sa net foreign selling is negative 850.23 million. So medyo marami na naman po foreigners na lumabas po dito sa ating market, kaya naman ganyan hindi po makalampas yung ating index. So kung guguhit ka ng trendline sa kanya, magbumukhang basag na po yung ating trend lines kasi sakto dito sa bandang baba si PSCI. So ang last support natin is yung ating MA9 naman sa kanya. Sana ang mangyari bukas is mag-rebound itong CPSCI kasi medyo exaggerated naman yung pagbagsak niya ngayong araw na to. So anyway, ang expectation natin bukas is baka sideways to downward nga yung movement ng ating market kasi walang masyadong optimism sa ngayon dito po sa ating mga stocks. So kita nyo naman siguro umaga pa lang mapula na ulit CPSCI at walang masyadong bumibili sa kanya. So yung RSI po natin medyo na-break na rin. So maghahanap ulit ng support si PSCI. So hopefully mag-support yung pinaka-support niya dito sa RSI is around RSI 49 naman. So tignan natin bukas kung magkaroon ng bounce si PSCI. Sana magkaroon, kung hindi, so baka ma-break natin yung RSI 50 level naman. So okay pa naman yung ating MACD. So may chance pa naman na maka-recover siya. So yun nga lang ay kung magbabalik po yung direction ng ating PSCI. So tingnan natin dito sa kanyang 5-minute chart kung ano yung kanyang naging galawan. So kita mo, talagang binagsak siya bago magkaroon ng closing So dito sana tayo 6,086. Binagsak siya ng more than 0.7% naman nung closing natin. So ano kayang stock yung nabuhusan dito sa ating mga blue chips kanina? So hindi ko pa nasisilip kung ano yung stock yung pinaka-affected dito sa ating mga blue chips naman. Pero majority, nakita ko na kanina, halos lahat ng blue chips is affected nga at ang mga nakita natin na nagtaasan is si TUG, si Primex. So karamihan napupunta pa rin doon sa ating mga penny stocks naman. So si CHP ang taas ng galawan ngayong araw na to. So yun nga po, medyo sideways to bearish yung nakita natin dito sa ating market after magkaroon po ng breakdown yung maganda-ganda sana na uptrending na direction po ng ating market. So bakit kaya biglang nagbubuhusan na naman dito sa ating PSCI index after naman ma-implement na yung GCQ sa Metro Manila? Actually, in-expect natin kahapon kahit papano kung hindi man tayo mag-gain is maglaro lang dito sa bandang 6,100 level itong si PSCI. So ngayon, ang nakikita ko madalas sabihin dito sa
social live feeds ng Instagram is August 19. So start na daw ng Ghost Month. So dun sa mga hindi nakakalam at mga bago nating kasama, pag sinabi kasing Ghost Month, yung mga Chinese natin na traders, investors, umaalis muna sa market. So nag-stay muna sa sideline for almost a month. So ang sabi nila, ang Ghost Month is from August 19 hanggang September 16 naman. So expect during this time, baka sideways lang po si PSEI market. So anyway, tingnan natin kung merong hindi mo na masasabi, pero kung may magandang catalyst, baka mag-rally naman si PSEI, pero tine-temper natin yung expectation na sa ngayon. So yun nga, parang ganun yung pinupuntahan ng ating index. So lumalabas, malakas na resistance natin is dito sa may previous consolidation natin at 6,150. Siguro yung pinaka-previous high natin kahapon is 6,156 naman. Ayan. So medyo nabasag niya kasi yung ating ascending trend lines kung titignan mo dito maigi. So nauntog siya. So sana bukas mag-support yung ating MA9, magkaroon ng konting rebound para makahinga naman si PSEI natin. So siguro wala ding masyadong optimism kasi yung lumalabas ng mga news, halimbawa galing dito kay GME News Online. So yung COVID-19 vaccine, so nandiyan na nga siya. Kaya nga lang, 'di ba, meron pang mga phase 3 trial na gagawin starting September to October, and then yung early results is around December. Pero ang expectation is yung vaccine na final na at kung saan sabi nga natin pwede magpa-injection si President Duterte na mauna daw siya is around May or June for next year na. So second quarter po ng 2021. So medyo nabuhusan yung optimism ng ating market, di ba? Kaya ayaw tumaas nitong si PSEI natin sa ngayon. At kakaumpisa pa nga lang naman ng ating GCQ kung saan nagbabalikan na po yung mga businesses po natin. So tingnan natin. So nag-hope tayo na sana isang sideways muna yung pupuntahan ni PSEI at hindi naman retest dito sa bandang baba na 5,700 level. So siguro ilagay natin from 5,000 to siguro mga around dito sa consolidation dito 5,900 to 6,100 naman. So pag pumunta ka dito sa world indices, yung Europe, makita mo green sila, and then dito sa Asia, so medyo nag-red naman yung mga Asia guys. So tingin natin sumabay din yung sentiment ng ating market naman. And then meron ako nababasa mga news pa isa-isa dun sa South China Sea na naman. So yun kaya yung isa sa mga reasons bakit ayaw tumaas ni PSEI. So makita natin dito mukhang green na naman si US. So yun nga, bagong all-time high na naman kagabi itong si Nasdaq at mukhang gusto niyang dagdagan na naman. So makita nyo 0.12% yung futures na inaangat po nitong si Nasdaq futures naman. So medyo nag-down si gold natin. So makita mo yung ating mga mining. So nagbagsakan din sila ngayong araw na to. Okay, so punta tayo dito sa ating mga top trending stocks para makita natin kung ano nangyari dito sa mga mostly discussed na mga stocks naman dito sa Instagrams. So unahin natin si dito. So nagkabuhusan din kay dito kasi medyo malaki din. So nag-fill the gap siya. Nag-loss po siya ng negative 3.01%. Pero anyway, kung titignan mo naman yung galawan niya is medyo intact naman yung kanyang uptrending trend line sa kanya. So yung ating MA9, so nagsusupport pa rin naman siya, at kung magdodrawing ka sa kanyang trend lines, okay pa naman yung trend line. So hopefully for the coming few days, ganyan pa rin yung galawan nitong si dito natin. At yung dinodrawing natin, yung malakihang galaw naman niya, so intact pa rin naman siya hanggang sa ngayon. So kung ilagay natin dito sa bandang taas, ayan, so medyo maghahanap muna siya ng base siguro kasi hindi maganda yung sentiment na sa buong market naman na. So anyway, sabi nga natin, basta yung RSI is above 50, anytime pwede pong magkaroon ng spike si ito, example si dito po natin. So sana hindi masyadong maglabasan yung mga volume kasi medyo marami na yan, naka-accumulate na yung mga ibang traders dito sa area na to kung saan umakyat yung price niya. Ngayon, merong isang medyo malaki na nagbuhos naman sa kanya. So okay pa naman yung ating MACD sa kanya. So sundan mo lang kung ano yung sinasabi ng mga indicators natin. So yun nga lang, ibang usapan na kapag na-break niya yung ating MA9
So baka sumabay sa general sentiment sa ating market, maging sideways din naman itong si dito natin. Ayan. So tignan natin bukas, critical na sana mag-support po yung ating MA9 sa kanya para sabihin natin na medyo tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-akyat po ng prices nitong si dito natin. Kasi kahit papaano meron na siyang upside swing, meron na siyang medyo maganda-ganda na momentum naman sa kanya. Okay? So yung iba nakita ko na medyo nag-profit taking sa stock natin na si dito naman. Next po natin si Merrimart. So tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. So medyo nag-down din siya pero malit lang naman, negative 0.95% compared doon sa upside move niya na 6% naman kahapon. So okay pa naman. So RSI is okay. MACD is okay. So yung volume medyo mataas lang pero sisilipin mo yung price action, okay pa rin naman. So, normal kasi nagko-correct naman talaga yung ating mga stocks. So, yung malalakas na yung stocks, makita mo naman pag nag-correct siya, di ba? Maliit lang yung galaw niya pero hindi naman siya masyadong bumabagsak kapag medyo malakas po yung ating stocks sa ngayon. So, tingnan natin bukas sana kung magkaroon man na retest. So, dito lang sa bandang baba ng ating, or rather, dito sa tabi, bandang taas ng ating ascending trend lines na nadodrawing naman sa kanya. So yung resistance natin, yung pinag-usapan natin kahapon is around 3.4 ba yung na-drawing natin. So iguhit ko lang yung Fibonacci ulit. Hindi natin tanda yung exact na position natin kahapon dun sa Fibonacci natin sa kanya. So sa 0.382, yung pinaka main resistance nitong si Merrimart natin is around 3.3 naman. So, sakto dito sa mga consolidation po ng mga candles natin dito sa area na to kung saan siya magkakaroon ng resistance naman. Ayan. So, intact pa naman. So, antayin lang natin kung ano mangyari sa kanya. And then, alam naman natin ito si Merrimart. Starting by the end of this month, meron na naman siyang additional store, di ba? And then, by September, 4 na stores ulit yung bubuksan niya. Kaya tingin natin masusustain itong si Merrimart yung pag-akyat po niya in the short term naman. So, ang pinaka worst case pwedeng mangyari siguro sa kanya, mag-consolidate siya dito sa around 2.91. So, yan yung medyo malakas-lakas na support natin sa kanya. Kung sakaling hindi maging successful yung breakout niya for the coming few days naman dito sa around 3.3 level po natin sa kanya. Okay? So, yun po yung nakita natin sa kanya. So, punta tayo dito sa ating mga semento. So, ilang araw na palang diretsyong umakyat itong si CHP. So, parang nakakatusok ngayon yung yung candle niya. So, maganda yung galaw po ni CHP pero so be cautious na lang sa kanya kasi tignan mo, although anyway nag-recover na yung kanyang price. So, ang pinaka-bottom niya is 0.88 nung nakaraan. So, sinusundan niya talaga yung ating MA9. So, very, very good po yung movement ng si CHP natin. At mula sa kanyang breakout, umakyat na siya ng laki, more than 33 or 31%. Kung nasakyan mo yung unang breakout candle natin dito sa kanya, kung saan for the first 2 days bago siya magkaroon ng breakout, medyo malalaki yung volume. So, merong nakasilip dito kay CHP na medyo nagkaroon siya ng double bottom nung nakaraan. So, nakapag-accumulate sila na maayos sa kanya. Kaya naman ito, tignan mo, binatak na po yung price sa 1.31. So, laki ngayong araw to. So, makita mo, 8.26% naman. Ayan. So, wala tayong makita ng trend line sa kanya. So, or rather, trend channel. Kasi pag drawing ka, saktong-sakto na yung mga candles natin. And then, sumilip pa dito sa bandang taas yung kandila natin kay CHP naman. Ayan. So, hanapin natin yung kanya next na resistance. So, bukas, magkakalaman kung meron pang isang galaw itong si CHP. Lagay natin yung support sa 1.24. So, yan kasi yung immediate na support niya. And then, yung kanya next na resistance. So, malapit na siya dito sa consolidation ng candles natin at 1.44 naman. Ayan. So, yun nga lang, remind nyo ulit guys, pag mga ganito na medyo obvious na po yung mga candles natin sa kanya, so lahat napapansin na to, di ba? And then, ito kasi yung early warning sign mo, yung ating overbought condition, medyo matagal na siya dito sa ating overbought. Baka hindi niya masustain yung kanyang pagtaas. So, medyo binuhusan siya ngayong araw na to, siguro, para hindi na makapasok yung mga kagaya natin na huli na nakakita naman sa kanya. So, be very cautious lang. So, nasa sayo kung gusto mo siyang pasukin kasi nasa overbought signal na. So, meron ka possible upside na 10% versus yung risk mo naman. So, more than 6% naman yung risk mo
na pwedeng ibigay dito kay CHP kung gagamit ka ng reward risk ratio sa kanya. Pero kita mo naman, di ba? Basta pumupunta tayo dito sa overbought area, nagko-correct po yung ating mga stocks. So, unless merong catalyst po na matindi itong CCHP na hindi natin alam. So, nakita lang naman natin, nakatalis sa kanya is yun nga, yung pagre-reopen ulit ng ating economy. And then, sumabay, medyo maganda yung combinations po ng mga candles na lumabas sa kanya. So, halos 2 to 3 weeks na uptrending na nga pala itong CCHP natin. So, meron pa siyang net foreign buying. So, tingnan, silipin natin yung kanyang net foreign buying. So, minsan pwede nyo tignan yung mga net foreign buying, makita mo dito. So, mula August 11 hanggang August 19, makita mo, talagang binuhusan itong CCHP kasi yung net foreign buying niya, so, alalaki, milyon-milyon. So, kumpara nung nakaraan, makita mo naman, basag-basag siya. So, puro negative 4 million, 5 million yung lumalabas. Pero ngayon, so 11 million, 19 million, 12 million. So, ang laki talaga ng mga pumapasok na volume dito kay CHP natin. Ayan. So, yan yung pwedeng maging guide kung gusto mo lang naman siyang pasukin, nasa sa'yo lang naman. So, yun nga lang, sabi nga natin, be very cautious kasi nasa overbought signal na po itong si CHP at bihira yung stocks na walang kwento na nag-i-stay ng matagal dito po sa ating overbought level naman. So, ayan. So, napaka-bullish ng ating mga indicators at saka price action po dito kay CHP naman. So, congratulations yung mga hindi nakapagbitaw dito sa consolidation area or nung bumabagsak na siya or yung mga nakabalik naman sa kanya, hindi nahiyang bumalik nung magkaroon naman ng breakout itong si CHP po natin. Okay? So, yun po yung nakita natin. Next, si nickel. So, medyo bumagsak nga yung ating mga mining sector. So, mukhang naglalaban yung ating mga metal prices sa ngayon, kaya medyo siguro nahirapang umakyat itong si nickel naman natin. And then tignan mo to guys, di ba? Overly optimistic yung mga traders natin sa kanya. Makita mo ang daming post ng gains dito kay nickel at tignan mo medyo nagko-correct na siya. So anyway, intact pa naman yung kanyang uptrending channel kung maguguhit ka sa kanya. So, pwede siguro ito yung initial reference mo sa kanya. So, yung resistance is nilagay natin ng huli dito sa kanyang bandang taas. And then, yung support natin is dito sa bandang baba. So, nagkakaroon na siya ng retest ulit. So, hopefully, hindi yan mabasag. Kasi pag nabasag siya, ang pinaka-common na pwede niyang gawin is mag-fill the gap naman dito sa may gap area natin sa kanya. So, pwedeng mas malaki mawala sa'yo kung magkaroon ng breakdown po ng price itong si nickel natin. So, kailangan niya magpahinga kasi yun nga, sabi ko sa inyo guys. So, kung wala namang dedicated na story dito sa ating mga mining, halimbawa dito dedicated lang kay nickel kasi world prices ng mga metals yung nagpataas sa kanila nung nakaraan. At nakita mo naman, nasa overbought. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na be very careful pag yung mga stocks na binibili natin is nasa overbought signal na po. So, unless meron siyang dedicated na kwento sa kanya, kagaya ni dito, di ba, araw-araw trending siya. So, yun yung mga may chances na medyo matagal dito sa ating overbought area. Pero pag nawala na yung catalyst, sabi doon sa mga news, medyo bumababa ng po konti-konti itong si gold. So, nawawalan din ng optimism yung mga traders natin sa kanya. So, medyo nagka-curve down yung ating MACD, which is a warning sign. So, sana hindi yan mag-close, mag-glide lang dito sa red line yung ating blue line. So, magkakaroon siya ng continuation na rally naman. Pero pag once nag-cross down to and then yung RSI natin is patuloy na magkaroon ng... So, ang obserbahan naman natin sa kanya, pwede siyang mag-bounce. Pero pag yung next na movement is mababa pa rin, nagkaroon ng lower high yung yung ating peaks ng ating mga RSI, then it's a warning sign. So, anyway, nasa above RSI 50 ka pa naman. So, hanggat hindi nang babasag yung support natin sa around 3 pesos, medyo safe pa si nickel. Pero once mag-close the gap, so baka maghanap siya ulit ng pinaka-base niya, which is dito naman sa ating MA20 or dito sa may gap area naman natin. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. Next po natin si Axilum. So, tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. So, ayun, meron siyang breakout So, silipin natin ng konti kung nangyari sa kanya. So, laki ng volume niya. Hindi ko napansin kung cross-trade to. Tingnan natin dito sa kanyang net foreign buying. Kung meron tayong foreigners na pumasok dito kay Axilum.
So wala, actually lumabas yung mga foreigners, no, negative 495.96 million. Anyway, so okay yung kanyang price action kasi nag-gain siya ng more than 5%, 5.08%. So nagko-consolidate na pala siya ng isang araw at medyo naging maganda yung reaction niya ngayong araw na to. So wala naman siyang masyadong catalyst, wala tayong nakita. So yung second quarter niya hindi rin maganda, negative 48.53%. So most likely mga rather mga locals yung nagpataas po ng price nitong si Axilom naman natin. So madali nga lang itulak si Axilom pag merong volume kasi yung market cap niya is 9.79 billion naman. Ayan. So maganda, no? Nagkaroon siya ng classic din na double bottom and then nagkaroon na rebound yung ating price action naman sa kanya. So wala pa sa overbought. So sana meron pa siyang chance na umakyat kasi nag-glide dito sa bandang taas yung ating RSI. Ayun, so medyo okay pala yung MACD niya dito sa mga areas na to. At naging successful nga yung breakout niya ng 2 beses. So ito yung first breakout. Ito yung kanyang second mini breakout naman. So makita mo dito, medyo nag-glide siya dito sa ating MA9. Ayan. So gawing mong guide yung ating channel sa kanya. Pwede ka na mag-drawing ng channel kasi meron na siyang high dito sa area na to. So ito na yung possible na next na direction po nitong si Axilom natin. As long as meron siyang support ng mga traders or rather yung volume po na nakita natin sa kanya is medyo malaki. Sana hindi warning sign yung nakita natin sa kanya kasi yung net foreign buying is negative. So ibig sabihin nag-sell po yung mga foreigners at sinalo naman ng ating mga locals naman. So ang immediate resistance natin, hanapin natin ng konti. So actually itong MA100 kasi nakita mo nag-react na siya. Pero kung sakali lang mabasag niya yung ating MA100, ang next na resistance natin is dito. Medyo malapit lang naman kasi medyo mabigat na mabigat na resistance kasi matagal April hanggang July at makita mo merong mga peaks ng volume dito sa area na to. Pero tignan mo naman nung mag-accumulate siya, above average naman yung mga volumes natin dito. So hindi natin makita yung pag-expand ng volume kasi natatakpan nitong volume na to. So hindi natin makita yung pag-angat ng ating mga volume. Pero anyway, nonetheless, mapapansin mo medyo malalaki nga above average po yung mga volume movement nitong si Axilom naman natin. So meron pa siyang breakout dito kung nag-drawing ka ng breakout na ba. So depende kasi sa tumitingin So ayan, tignan natin So halos nasa resistance area itong si Axilom. Anyway, maganda yung kanyang move naman. So ang potential profit mo sa kanya kung sakaling papasukin mo siya. So syempre dito sa current price natin. So meron siyang potential move na malit lang, 5.36%. So yun nga, tingin natin kung sakaling makapunta siya diyan, mauntog siya dito ng konti and then maglaro siya dito ng siguro for a few days bago siya umarangkada ulit naman. Or kung susundan niya itong uptrending na channel natin sa kanya, so pwedeng umakyat siya for the next coming few days naman basta meron pong support ng volume naman. So wala tayong makitang catalyst dito kay Axilom. So nakaya na lang nung mga previously na nag-accumulate po ng prices dito kay Axilom naman. Ayan. So gamitin mong guides yung mga dinodrawing natin sa kanya or pwede kang mag-drawing naman ng sarili mong guide. So i-connect mo lang yung mga peaks sa lows ng ating mga candles and then makita mo na kung ano po yung lalabas na trading channel nitong si Axilom naman natin. Okay, next po natin si A-REITs. Nakaligtaan natin kahapon. So, ganun pa rin naman yung bias natin dito kay A-REITs. Maglalagay lang tayo sa kanya isang malaking trading range. So, siguro immediately, ito yung support natin is around 24.95 hanggang dito sa IPO price natin na 27 pesos. So, meron kang potential upside sa kanya na lagyan natin So ang ex-date yata nitong si based dun sa nabasa natin, 'di ba, is around September 2. So may potential ka pa na 3.86%. So mas malaki na 'to kaysa dun sa dividends na ibibigay niya kung i-compute mo yung first quarter saka second quarter kasi nga yung 1 year na dividends po nitong si A-REITs natin pag pinagsama mo lahat is ang range po is 4 to 6% naman. So yun lang yung makukuha mo sa kanya. At yun nga ang ginagawa nitong si A-REITs is every quarter naman na namimigay po siya ng dividends naman. So wala tayong nakitang news. So ito lang yung potential upside mo sa kanya. Medyo malit lang.
Kaya tingin natin hindi masyadong pupuntahan ng mga traders sa ngayon itong si A-REITs po natin. So makita mo nagkaroon pa nga siya ng net foreign selling na negative 83.24 million naman. Okay, so next pa natin si MAC. So nag-trending siya kasi nga yun nga magbubukas ulit yung economy natin, di ba? So GCQ, and then meron tayong few news na nakuha. Si Philippine Airlines, meron na siyang scheduled ng mga flights, and then ganoon din si Cebu Pacific. So kahit pa paano nabuhay yung optimism dito kay Macro Asia. Pero yun nga, okay na sana yung candle kasi nagkaroon siya ng breakout, di ba? So naka-breakout siya dito sa consolidation, pero antindi naman ng profit taking sa kanya. So nag-close na lang siya 0.6% naman. So hindi maganda yung candle na yan kasi nandito sa may bandang peak. So medyo marami nag-profit taking sa kanya. Anyway, sana mag-hold bukas. So magkakaroon na retest si Macro Asia at hindi siya bumagsak dito sa bandang baba. So normally kasi pag may Doji after ng breakout at hindi siya successful, so medyo nadidismaya yung mga traders or investors, lumalabas muna sila. Kaya karaniwan nakikita natin after ng mga Doji ng breakouts is bumabagsak po yung mga prices. Ayan. So wag nating pangunahan, tingnan natin yung ating chart. So intact pa naman yung kanyang uptrending channel. So pwede mo na i-drawing siguro na ganito. Ayan, so yun po yung nakita natin sa kanya. So bukas magkakalaman kung magsusupport yung ating bandang baba ng ating ascending trend lines naman sa kanya. So okay pa naman, yung MACD is okay, uptrending, and then yung or rather yung RSI and then yung MACD is bukang-buka pa naman, medyo malayo yung blue line dito sa ating red line naman. So yan po yung guide natin kung saan pwedeng pumunta itong si Macro Asia. So pwede siyang mauntog dito sa mga consolidation natin kung medyo successful yung movement niya for the coming few days. So gagawin mo resistance is yung mga nagko-coincide dito. So 'di ba? Halimbawa yung next few days umakyat siya. So sakto bukas sana no, kung okay yung candle natin, kaya na niyang i-try na basagin yung 5.69, kaya nga lang naging unsuccessful itong si MAC po natin. Okay, so overall sumabay sa sentiment po ng market itong si Macro Asia naman natin. So next natin si SCC. So nahirapang umarangkada si SCC, nag-loss po siya ng negative 0.31% at meron tayong nakikita, medyo malaki pa rin po yung net foreign selling, negative 58.43 million dito sa may bandang right side natin. So hindi nyo masyadong nakita yan. Anyway, ang sabi natin, sana meron siyang bullish divergence, pero mukhang nahirapan muna yung ating prices. So nagpapahinga muna itong si SCC natin. So tingnan natin for the coming few days kung kaya niyang basagin yung medyo malakas na resistance niya, itong descending trend lines naman natin sa kanya. At yun nga, sabi natin, yung unang gagawin niya, kung medyo bullish yung mga traders, i-fill yung gap natin. And then, pinakamataas na nakita natin in the immediate term is around 11 pesos naman na resistance dito sa bandang taas naman ng ating mga prices. Kung medyo okay po yung galawan or rather yung volume sa kanya, pero ngayon parang lumalabas yung mga foreigner sa kanya. So tingnan natin bukas kasi medyo malapit na siya. Nandito siya sa deciding factor kung tataas siya, magbe-breakout siya, or magre-remain dito sa bandang baba muna yung prices po nitong si SCC natin. Okay, so bantayan natin yung mga resistance dito, lalong dito sa area. Bukas pwedeng magkaroon na siya ng decision kung magbe-breakout nga siya or hindi niya kakayanin. Okay, yung isa pang semento natin na maganda, yung nag-glide yung move niya dito sa ating MA9. So nag-gain po si Holcim ng 4.76% at tingin natin mukhang intact yung pagtaas niya. So unang-una, meron tayong nakitang uptrending line sa kanya. So pwedeng mag-drawing sa kanya ng ganyan. And then gusto-gusto ko yung nakita ko dito sa kanyang RSI kasi smooth na smooth po yung paggalaw niya, pataas naman, at medyo kahit pa paano meron na siyang volume ngayong araw na to. So mukhang maganda ang charts po nitong si Holcim natin. So tingnan natin bukas kung hindi sila maapektuhan ng sentiment po overall dito sa ating market kasi nga sabi nga natin may ghost month, and then yun nga pala wala tayong trading by Friday. So yung pinaka last trading day na natin is bukas naman. Ayan. So hopefully madagdagan pa yung gains ng mga naka-bottom pick dito kay Holcim natin kasi maganda po yung arangkada ng kanyang price. So yung next na resistance natin, actually kayang-kaya na niyang basagin yan. Lagay na natin dito sa 6.08 naman. So yan yung i-anticipate natin sa kanya kung
medyo maganda pa rin yung volume na papasok naman ngayong araw na to sa kanya. Okay, so yun po yung mga nakita natin ngayong araw na to. So yun nga, ramdam na ramdam natin yung ghost month ngayon, kasi kahit anong ganda ng mga naririnig natin na news, meron na tayong vaccine, nandyan na lang, inaantay na lang natin yung validation niya, and then bumalik tayo sa GCQ. Pero mukhang nagmaterialize is yung pagiging ghost month po natin, which is normally August. Lumalabas nga po yung ating mga Chinese investors naman. Ayan. So, konting tease muna sa mga kasama natin. At least, nakapag-bottom na tayo at around 5,700 level. So, bantay-bantay lang muna. And then, sabay-sabay lang tayo. Pakonti-konti dun sa mga uptrending stocks na medyo magaganda yung kanilang mga charts naman. Okay, so yun lang guys. Don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo na lang ako sa aking Facebook account at dito sa ating Facebook page. Kasama na yung ating Twitter account naman. So, pasok kayo dito sa guys, sa mga Twitter account, or kahit i-follow nyo yung mga halimbawa itong sina 2Trade Asia, sina CUL Financial. Kasi madalas mabilis po yung mga news na lumalabas dito sa ating Twitter naman. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Happy last day trading po bukas.